Pangungunahan po ni Pangulong Aquino ang National Day of Prayer and Solidarity sa Malacanang ngayong hapon. Layunin po nito na alalahanin at ipagdasal ang mga naging biktima ng kalamidad sa bansa. Inaasahan pong dadaluhan ito ng mga opisyal at kawani ng gobyerno at iba't ibang religious groups. Ang buong ulat, ihatid po sa atin ang aming kasamang si Elena Luna, live mula sa Malacanang. Elena, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Kirby. 3 oras na lamang ang hinihintay at magsisimula na nga dito sa Palasyo ang National Day of Prayer na pangungunahan ni Pangulong Aquino. Bandang alas 10 ng umaga ay nakapasok tayo kanina sa loob ng Palasyo para sa oath-taking ng ilang opisyal ng gobyerno at ito ang ating nakita. Umaga pa lamang ay nagsimula ng ihanda ang Malacanang grounds para sa gaganaping National Day of Prayer and Solidarity. Sa ganap na ika-5 ng hapon mamaya, pangungunahan ni Pangulong Aquino ang tatawaging isang bansa, isang panalangin. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., 3 ang layunin nito. Una ay para gunitain ang mga buhay na nawala sa mga kalamidad noong nakaraang taon. Pangalawa ang pasalamatan ng poong may kapal para sa lakas at katatagang iginawad niya sa bansa. Pangatlo ang humiling ng banal na pagpapatnubay sa kolektibong pagkilos ng bansa tungo sa isang higit na maaliwalas na kinabukasan. Ayon din kay Secretary Coloma, mamaya ay makakasama ng Pangulo ang mga kinatawan ng iba't ibang apektadong komunidad na pininsala ng Zamboanga standoff, lindol sa Bohol at Bagyong Yolanda. Inaasahang darating mamaya sa Malacanang grounds para sumama sa pagdarasal ang mga kinatawan ng iba't ibang samahan sa pananampalataya. Kabilang dito si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, Imam Ebra Moksir ng Imam Council of the Philippines, Commissioner Zenaida Pawid ng National Commission on Indigenous Peoples, Isaiah Samson ng Iglesia ni Cristo at Bishop Jonel Milan ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ayon rin kay Secretary Coloma, imbitado rin mamaya si Vice President Jejo Marbinay, ang mga pinuno at miyembro ng Kongreso, mga opisyal ng pamahalaan, mga kinatawan mula sa civil society at iba pang samahang pangrelihiyon at pananampalataya. We encourage all Filipinos to take part in this activity and spend a few minutes in silent prayer. Tinatayang nasa 600 hanggang 800 ang mga magiging bisita mamaya sa Malacanang grounds dito sa Malacanang. At ito ay live na mapapanood mamayang alas 5 ng hapon sa ating istasyon sa PTV. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.